Good morning guys, welcome to Fakno Gaming, Ragnarok Origin Global, Bayon 5 Server, Continental Guild. So for today's video po, papakita ko po sa inyo ang aking build para po maging guide sa mga beginner na gustong mag-paladin. So, sa sacrifice build po, main goal po natin is mapataas po natin yung ating HP. At papakita ko po sa inyo kung paano po na-achieve yung gantong HP po. Flat HP po yan, wala pong buffs. So start po tayo sa stats. 99 Vit, 80 Agi, and the rest po ay luck. So eventually naman po pagka nag-level po tayo ng pataas sa 100, mamamax din po natin itong Agi and luck. But for now po, focus po tayo sa gantong stats kasi kailangan talaga natin ng bit para tumaas po ang ating HP. Pwede nyo po itong gayanin, screenshot nyo lang po, then gayanin nyo po sa inyong character. Disclaimer lang po, lahat po ng sinasabi ko sa opinion ko lang po sa paglalaro nitong Ragnarok. Kung may mali po kayong napansin, pwede nyo pong i-comment sa ating comment section, at kung may nakita naman po kayong useful, pwede nyo pong gayahin. Ito po, nakalagay lang po tank build to, pero tank lang to, pero ito po yung mismong ginagamit ko sa lahat po ng PvP or PvE stats. Ito po. Then next po, skill. Itong sacri build po. Dito po sa first part, ito po 10 sword mastery, then 10 din po nitong increase. Then provoke, kailangan din po natin itong provoke. Then 10 din po nitong endure. Next, sa Crusader skills po, riding, ginagamit ko po natin, useful po ito. Para sa akin useful po ito dahil movement speed po. Tapos ito mamax mo rin for the movement speed po ng mount pag nakamount po tayo. Then faith, kailangan din natin to kasi ito ay may increase sa ating HP. Max out din po ito. Then ito pong buffs, kailangan po natin siyang i5 para po makakuha natin yung auto guard na which is nakakatulong po sa pag-sustain po natin. Then ito pong protection 3, prerequisite lang po ito for the next skill. And ito rin po 5. Hindi naman po natin ito ginagamit, pero kailangan po nating i-max para po prerequisite po dun sa next po nating skills. And ito rin po ang spear mastery, kailangan po natin yan dun sa next natin. So ito naman po fortitude 5, and naman paladin gains themselves on how to carry weight. Ito po, dagdag din po ito sa max HP, kaya kailangan po natin ito. So ito naman po shield reflect 9 lang po, hindi po naman po masyado itong gamit, or pwede rin melee lang for melee damage lang po ito, pero pag range hindi po siya umi-effect, kaya hindi ko po siya minax out. Then ito pong buffs na ito, sobrang importante rin po, nagbibigay siya ng 30% attack speed, crit, 20 flee, and 120 seconds po siya. Then ito po yung mismong pinaka-sacre buff, itong Martyr's Reckoning po, ito po yung pinaka-sacre buff, so dapat i-max out po natin. Then itong defending aura, kailangan din po natin to for our sustain. Then ito pong battle chant, explain ko po, but 2 lang, hindi ko po minamax ang battle chant kasi same lang po siya ng effect pagka minax out po siya. Then 2, kasi ito po, explain ko po sa inyo. Skills po natin, skill set po natin, maglagay po tayo dito ng 2, level 2 na battle chant. Then sa next 1 lang po, level 1. Ganito po siya maglagay. Yan, level 1 mo lang po. Then pag ginamit mo na po siya, yung higher level po, 2 pindot. Yan, 2. Then yung lower level, 1 lang po, para ma-achieve po natin yung kulay white na battle chant. Yung kulay white pong battle chant, meaning po yan, sabay po yung debuff sa kalaban, tsaka buff po sa'yo. Okay po. So next naman po natin yung ating pong cards and equipments. Cards po muna.
So sa headgear po, ang gamit ko ay Martin card, which is nagbibigay siya ng 300 max HP na kailangan natin, max HP and max HP percent. Ayan po. Next, dito naman sa ating face wear ay Goblin Chief Puppet. Next, dito naman sa ating mouthwear, sorry. Yan, Angeling Puppet po. Puro max HP po yan and max HP percent na kailangan natin. Sa armor, the best ay Peko. Ito mahirap tong snap sa trade pero worth it naman kasi 10% ang bigay na max HP. Then shield. Sa shield ay Ancient Mummy, 6% naman pong bigay. Ano po natin yan, sagad po natin ng awaken yan hanggang 15. So dito naman po pagdating sa weapon, ang gamit ko po nung una dito dalawang wolf card kasi ito po yung madaling bilhin and madali mo pong i-max. May crit, may critical damage, may physical damage na kailangan din po ng paladins. Ano po? And then ito Squidget. Ito po ay pinakamagandang card para sa akin. Pag ako po nakakuha na ulit ng isa, papalitan ko na po itong wolf card ng Squidget. Pero sa ngayon, yan lang po muna. Wala pa tayong swerte makakuha ulit ng violet cards. So sa cloak, ito the best din to para sa akin, itong Eclipse card. VIT plus 5. Tapos pag naka-refine 10 ka, may plus 3 max HP ka pa. Ang laki ng bigay nito. Dalawa. Then sa shoes, Sohi card, pinaka the best. So I think pag na-max mo tong Sohi card, hanggang 15 max HP siguro, 8% I think. Kaso sobrang hirap nitong snap sa trade. So tiyaga lang, grind lang guys everyday. Sa accessory, cards, itong Mocha for VIT and for Vitality 4 and max HP din. So same yan. Ito na max ko na to. Same. Ito na lang kulang ko. So pero yung iba gumagamit sila ng ito, Cobalt, which is ngayon ay ini-snap ko din para for a critical. But pag gusto mo mag-tank mismo, ito gamitin mo Mocha. And then sa equipments, ito pakita ko na ulit. Ito pwede to, ang hanapin po natin lagi sa mga equipments ay yung nagbibigay po ng physical damage, max HP percent, and VIT. Pero para sa akin po, ang focus ko po kasi unang-una is ang unang-unang pong focus is max HP percent and max HP mismo. Kasi pag mababa rin po yung max HP mo at puro max HP percentage ka, mababa rin po magiging outcome ng HP mo kasi mababa yung max HP. Kaya kailangan po mataas din yung max HP, then tsaka mo papataasin yung max HP percent. Then third lang po yung vitality. This one. Ano po? Then ito makukuha mo naman to sa sa NT or sa TON, Temple of Nightmare. So ito, level 65 pa rin po yung accessory ko, which is napakaganda naman po nitong necklace na nagbibigay po siya ng VIT. Ang laki po ng bigay nitong VIT. Tsaka max HP for every plus 50 max HP for every 10 points of VIT. Nakita nyo naman po kanina ang ating pong VIT ay sagad ng 99. So mas malaki po talagang binibigay nito na HP. Dalawa po yan. But after po ng pag tayo naghahanap na po tayo ng accessories na pang may update sa naghahanap na po tayo ng next po nating accessory kay Chimera. Pakita natin ang makuha nating accessory dun pang level 95, which is wala pa ako nakukuha. Tagal ko nang tumatambay kay Chimera. So ito po itong tatlong to, itong Dark Knight Emblem, Dark Knight Belt, and Dark Knight Glove. So may yan may combo
kung which yung dalawang may effect, may buff na bigay pag kung anong combination ng ano na dyan. So hindi pa ako focus dyan kasi wala pa ako nakukuha. And then, sana ba tayo? Pets. Okay, sa pets. Pagdating naman po sa pets, itong gamit ko. Pinakamahalaga po, Sohi. I-max ano natin to. Kung kaya natin agad i-tier up. Tier up po natin. So, yan. Kahit tier 6, the best. The best na. Then, itong Earth Child. Child of Earth. Then, ito. Kitten Oracle. Madali lang itong kuhanin. Pag nakahanggang level 300 ka sa Alfheim. So, magiging tier 10 siya. And then, ito. So, dito makikita natin sa deploys, makikita mo rin yung bigay na HP and stats ng mga pets. Ano? Tier 10, itong bigay. Tier 5 na A, yan ang bigay. And then, yan. And then sa assist, lahat po yan ay tier 10 na B. If wala po kayong tier 10 na B, pwede pong tier 10 muna na C. O kung may tier 10 po kayong A, much better. Kasi mas malaki po ang bibigay na max HP. Ayan po. So, ito naman pong deploy, wala naman pong ano yan sa inyo. Bibigay lang po yan ng power, ng divine power. Pero fake divine power po yan kasi wala po siyang effect. Kumbaga para sa akin, yung divine power, hindi naman po nakabase doon yung lakas ng character mo. Dito, kasi dito, kahit tanggalin mo to, bababa yung divine power mo ng pero wala din naman yun eh. Pero yun, may effect yun kasi may bigay siyang HP. So, ibalik natin. So, sa itong mga S-Pet ko, hindi ko ginagamit eh. Ginagamit ko lang to minsan pang MR dahil may mga skill siyang ano, or Juperus na pwede yung kailangan mo ng DPS or what. So, yun. Ito ka talaga kailangan natin yung Sohi kasi si Sohi ay nag-heal. Mag-heal siya ano. Parang bibigyan kanya ng healing effect. And then, kailangan mo lang siya bigyan ng cooldown reduction. Pakunatin mo ng HP, cooldown reduction, defense, and syempre kailangan din ng mana, SP. Okay. Next is feathers. Itong feathers, ito ay free-to-play build na ito yung pinakamabilis mong ma-ups. So, the higher the tier, the higher the effects na binibigay. Kaso PvE lang, pero mas malatagal naman yung laro natin sa PvE kaysa sa PvP. Kaya kailangan natin gantong build ng feathers kasi alam naman natin PvP lang hours lang, di ba? Ang PvE talagang araw-araw gagrind ka para lumakas ang character mo. Pero pagdating naman ng PvP, may build din naman tayo sa PvP para may mga PvP stat na bigay din. Pagka 4 purples, 4 orange and 1 violet, meron siyang PvP stat. Ano po? So dito sa akin, ginawa ko muna ganito para mataas yung tier, malaki yung bigay na HP, max HP 120. Kaya makikita nyo naman dito sa defense. So ako nag-focus muna ako sa defense. Tsaka ako na lang hinabol yung attack statues. Inuna ko muna yung defense statues kasi as paladin, mas kailangan natin yung sustain and then HP. Dahil sa Sacre build po, the higher the HP, the higher the damage ng Sacre. Ano po? So yan po. Then eventually po dito, nag-uutay-utay na rin po akong maglagay ng divine feather tsaka nitong nature feather kasi may nakukuha na po tayo sa Woi shop. Then ito pag PvP pwede tayo magpalit ng kung meron po kayong dark feather and light feather which is napakalaking tulong po sa PvP. But hindi naman tayo spender, so hindi tayo basta makakuha niyan. Kung ano lang po yung resources natin, dun lang po tayo mag-focus. Ano po, para hindi po tayo masyadong mahirapan sa paglalaro. At makakasabay po tayo sa ating mga kasamahan.
Ay, may ano. No matter where you go, Ano ba to? I'll go. Okay, mamaya tapusin muna natin tong vlog. So, ano pa ba? Dito sa mount. Sa stats dito. So, galing kasi akong LK. So, nag-focus ako dati sa courage. Ngayon, lumilipat na po ako sa cute, which is max HP. And furious po. So, pinagsasabay ko po yan. Kasi ang paladin kailangan din po natin ng physical damage. So, kailangan natin ay furious and cute. Mag-train tayo. Pag ganyan, wag po. Kailangan same yung furious tsaka cute na madadagdagan. Ano po? Yan. Pag ganyan po, save po natin. Save po sila. Dapat, kahit bumaba po yung DP, wala pong problema yan. Hindi po dyan nakabase ang lakas ng karakter mo. Parang ano lang yan eh. Parang daya na doon lang tinitingnan nung, uy, gago, hindi ko na save. Sorry for the word guys, sorry. Sayang yun. Sayang. So yun nga, sinasabi ko yung DP ay ano lang po yan, palabas lang para makita nung iba kung gaano kakalakas, pero which is hindi naman po talaga ganun. Meron po dyan mga matataas po yung DP pero hindi naman mas malakas sa atin. Ano po? So maraming ways para magpataas ng DP, pero para sa akin, mag-focus ka dun sa mga stats kung anong kailangan mo depending on your character. Katulad po natin, tayo po paladin, lalo ng sacre build po. Ang focus po talaga natin is HP. Yan po, flat HP ko po ay wala po yung buff, 226k. So try natin mag damage test. Box muna tayo. Battle chant ulit sa dalawa ng level 2, then isa ng level 1. So yan, tingnan natin kung may buffs kasi yan na ano eh. Yan, tumataas ng hanggang wow, 235. Umabot na ako ng 235. So try natin pumukpok dito sa dami. Yun, 300. Tumi 300 tayo guys. Ang pukpok. So guys, yung iba pa ng paladins ay yung attack speed 500 to. So papakita ko sa inyo kung paano maging 500 yan. Kaso hindi ko talaga ginagamit, hindi ko talaga ako focus sa attack speed pa eh. Ay, nakalimutan ko, ito pa palang sigils. So itong sigils na ginagamit ko, puro blue sigils lang po ito guys, pero ang laking tulong nito kasi mas mabilis mo silang i-ups, mas malaki yung HP na binibigay nila sa'yo. Tulad ito, makikita mo naman sa selections yung effect nila and kung ano yung nabibigay nila. Katulad nito, 100 HP. Yan, collection stats yan. So ako, minax ko to kasi alam kong sa deploy, makikita mo naman yun eh, kung ilan yung binibigay na HP. Ayan o, 15k max HP ang bigay sa sigils ko lang. So ito, primal, pinapalitan ko rin minsan yan pag mag-MVP. Meron akong primal 1, pero lagi ko talagang gamit to kasi ang laki ng bigay nitong life sa akin or HP. Yan guys, kung gusto nyo gayanin nyo guys. Ano po, para sa akin ito po yung the best. Pakita natin. Yan. So then banda-banda dyan, eventually pwede naman po tayo mag palit ng purple pag namaksa din po natin yung purple. Pag nakita nyo po na mas malaki na po yung HP na bigay po nitong purple, pwede na po kayo magpalit. Pwede nyo na pong palitan. Ano po, kasi tingnan nyo po ito. Ito, pinamababa siyang level. Pag pinalitan ko siya nitong Deadlock Aurora, 800 lang ang bigay ng Deadlock Aurora. Samantalang siya, in level 21, 19. Diba? Ito, yung sagad, 2470. 2470. Tapos ito, 19. Pag 2470 rin, baka umabot na ng 150 ang HP natin. Ay, excuse me, 250. And makikita naman po natin dito yung mga bigay po na stats ng ating sigils. Yan. So, kita mo naman talaga na mas malaking bigay nito kasi mataas yung level niya.
and which is mababa yung excuse me po. Mababa yung pagka-sigil niya kasi kulay blue lang siya. Kaya mas madali din siyang i-ups. Mabibili po natin siya sa trade and Juperus. Sa Juperus po, makakuha po tayo dyan ng mga sigils depending po sa points. So dito po sa trade, makakuha po tayo dito ng dito po yung sigils. Yan. Mura lang po siya. Kaya po natin yung pag-ipunan. Ano pa ba? Hindi ko na. So yun guys, ano pa pala? Guide lang sa mga level 19 na kapag NT or TON, Nightmare Temple or Temple of Nightmare. Unahin po natin yung seasonal stats po natin. Pabayaan po natin to. Itong unahin po natin. Dahil ito po talaga yung nakakatulong po sa NT or TON. So yun lang po. Damage test po muli ulit tayo. Sa HP po natin na 226k, anong damage natin? So nagti 300 na po Hindi pa po tayo plus 15. Pag nag plus 15 pa po tayo, sobrang sakit po niyan. Kasi unlimited na po yung Sacre Hampas natin. Unlimited na po yun. So ngayon, di pa tayo na plus 15. Wala pang swerte. So yan lang muna. So yun lang guys. Thank you for watching. Kung may comment po kayo, please comment lang po sa comment section. Pag may napansin po kayong mali sa mga sinabi ko. And kung meron pa po kayong ibang mga suggestions, pwede po natin pag-usapan sa comment section. Yun lang po guys. Thank you ulit sa panonood. At sana po supportahan nyo si Facno Gaming by liking this video. And gusto nyo po ma-notify po kayo sa next video natin, please subscribe and click the notification bell. And try po natin mag-vlog po ulit next week for the update po ng ating character. Yun lang po. Maraming salamat.